in the blacktop in July, sweating like a sinner in a church. And I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Good morning guys, and for today may ride ulit tayo at kikitain na natin yung mga kasama natin sa McDo. Ayun yung unang meet up point namin, pangalawa sa may Antipolo. Kasi ngayon pupunta tayo guys ng Unisan, Quezon. So sobrang excited ako. Sobrang excited ko, wala na naman tayong tulog, 3 hours lang ata. Pero tinry ko matulog na maaga pero hindi tayo makatulog. So time check guys, it's 12:49 at 1 yung meet up namin. Kasi 5 minutes away lang naman ako doon sa meet up point. So guys, kung makikita nyo, mabasa yung kalsada rito sa may Valenzuela kasi kahapon nag-uulan. Valentine's Day kasi kahapon, so marami ata ang single nagdadasal na umulan. Hindi, joke lang. Talagang na-tsempo lang na umulan kahapon. So ayan, babanot na naman tayo ng February sa panibagong subscribers ride. Kaya marami, unang-una gusto ko muna pasalamatan lahat na bumoto, nag-participate sa botohan na ginanap para sa ride ito sa Unisan, Quezon. Siguro by the time na nakauwi ako, or pagka-uwi natin, may bagong tayong lugar na pupuntahan at medyo excited ako. Medyo mas malayo yung mapupuntahan natin next time. So ang tagal din nung last subscribers ride namin, no? So sobrang na-miss ko rin itong mga nakakasama natin. Nakakatuwa kasi guys, yung mga nakakasama natin sa subscribers ride, karamihan ng mga kasama natin dito sa subscribers ride, sila yung mga umuulit na sumama ulit. Kaya sobrang thankful po ako sa inyo na nagugustuhan nyo naman yung ride natin. At ang tanging hiling ko lang talaga lagi sa mga subscribers ride, maging safe lahat. Yun yung pinaka-priority talaga, maging safe lahat. Kasi pag safe lahat, masaya lahat. Alam niyo yan. Abuti man kayo ng ulan, araw, alam niyo yan, pinaka-importante yung safe talaga. Safety. So ito, malapit na tayo sa McDo. So 12:52, 1 o'clock ang meet up namin. So 1 o'clock mag-start na siguro ako ng, sabihin natin siguro mga 1:05. Start na tayo ng briefing kasi may mga naghihintay sa atin sa Antipolo. Ang ETA namin doon is 1:45. Sinabi ko sa mga kasama natin na subscribers, sa EDSA na kami dadaan para medyo mabilis, dire-diretso lang. 12:00 naman ang madaling araw ngayon. Hindi ko na na-vlog yung iba kong gamit na dinala. Gawa ng ayoko malate. Late na ako nagising late na ako nagising kasi tinatry ko talaga matulog ng maaga. Pero wala eh. Same feeling pa rin kahit ilang beses na ako nag-ride. Tapos tuwing may ride talaga at gigising ka ng madaling araw, napakahirap. Ayun na po yung McDo. Kakanan na tayo rito. Nandiyan na sila Sir Manny at siguro ibang kasamahan natin. Mas marami atang kikitain sa Antipolo eh. So guys, sila Carlo, order ng tawag ito, the 1% riding jersey. So, version 2 ba in order nyo? 2, okay. So, version 2 in order nila. Anong size yun? Large. Large. Ito, large. Ayan. Okay, kahit gusto nyo mag-base muna kayo, tayo natin kaya. So yan, thank you sa mga sumusupport ng merch natin. And lagi ako nagbabawa ng extra if may mga gusto mag-avail. Parang gising lahat. Si Sir Carlo tsaka si Ma'am Janine, Ma'am Janine, first time na sila makakasama. So welcome sa kanila. Ayan guys, so yung mga kasama natin, ayan, let's go. Ilan na kami ata rito? 5?
Yung iba sa Antipolo na namin i-meet up. So, una sila Sir Manny ngayon kasi mas alam nila mas mabilis papuntang Ortigas. Sunod lang tayo sa kanila. Go na! Ha? Okay lang! Wala daw OBR. Yan. So, yan. Sila Sir Manny susundan natin. Let's go! Tagal ko rin hinintay itong subscribers ride. Parang 3 weeks ata bago nasundan yung previous subscribers ride or 2 weeks. So, matagal-tagal din. May mga personal kasi tayong lakad kaya hindi ko agad maset. So, sunod lang tayo ngayon. So, yan. Nag-reset ako ng trip meter, trip 0. And I think simula rito sa may monumento. Actually, simula sa may Macdo, nasa 214 kilometers or 13 kilometers papuntang Unisan, Quezon. So Lord, pengi po kami ng gabay at wag na po sana umulan. Kasi sobrang laking abala eh. Alam niyo yung araw-araw naman kayo nagmumotor pero sobrang masasabik pa rin kayo mag-ride. Kasi yung mga ganito kaluwag na kalsada, lalo na pag umaga. Pag nasa Manila kasi katulad kahapon, Sabado, tapos nung Biyernes din nagmotor ako, around city driving lang naman. Pero sobrang traffic. Ang lapit lang ng bahay namin pero ang tagal makauwi. Unlike pag gantong babiyahe ka ng madaling araw, babiyahe ka ng bandang probinsya, sobrang nakaka-excite kasi yung biyahe mo tuloy-tuloy. Sariwang hangin, fresh air. Tapos ito may mga kasama pa tayo which is, alam yun, ang saya. Yung nasi-share nyo yung mga adventure nyo sa isa't isa. May nag-comment sa akin recently na namimiss niya na raw yung POV ko si PCX 160. So sabi ko, baka this week, actually sorry, next week pala, mag-solo ride tayo kasama si PCX 160. Pasyal tayo kasama para maiba naman yung POV nyo. At soon, baka soon, may gawin tayong malupit na long ride papuntang south. Baka pumunta tayo ng Bicol, sagarin natin hanggang Matnog, mag-solo ride tayo. Kasi isa yun sa mga bucket list ko na sagarin talaga sa pag-ride, tapos solo lang tayo. Pag nakikita ko nga may mga pupunta ng Mountain Province, Sagada, Ilocos Norte, sobrang nakakamiss, di ba? Itong Bicol ride, medyo kinakabahan niya ako eh. Kasi syempre, alam naman natin lahat yung road condition. So guys, andito na kami sa Michelle at ano pong pangalan ninyo? Sama ko na sila? Kay si Sen. Nice to meet you po. Ang pangalan po na OBR nyo? Jocelyn. Nice to meet you, Jocelyn. Ayan, sila. Bago natin silang kasama for today. And kamusta naman yung... Kanina pa kayo dito? Hindi na po kasama. Sakto lang. Kamusta naman? Ito po yung mga kasama natin. So may kita nyo medyo familiar na sila kasi sila yung madalas. Salamat po. Thank you po sa pagsama kahit may tulog kayo. Wala rin tulog. Parang feel ko nga gagawin ko lang doon, matutulog lang siguro ako. Wala kayo tulog, as in zero. So walang tulog yung mga kasama natin. So, di ba, damay-damay tayo. So ano pa gamit nyo? Naka-ADV 160. Naka-ADV 160 din sila. So yeah. Kamustahin ko lang din yung iba natin kasama. Teka lang may order pa kayong damit sa akin? Meron na. Tsaka best. Okay, so sige, wait lang. Maganda ka siya makikita. Stop na. Si Makapagal. Tapos si Neil. Wala pa lang OBR mo ngayon, no? Absent. So, susunod na daw ulit siya. Nice to meet you, sir. Ano pangalan? Alexis po. Kay si Alexis. Nice to meet you po. At OBR nyo. Ano po pangalan ni ma'am? Giselle? Ma'am Giselle. Si Ma'am Giselle, tsaka si Sir Alexis. Bago natin sila mga kasama for today. Sorry yung bukos. Buhagag. Kamusta naman po? May tulog kayo? Wala rin. Wala rin tulog. Ako rin wala. 2 oras. Mga 3, ganun. Kasi yung trabaho, nag-alay ko nga. Ay, ganun. So, mamaya, sa Jollibee naman, may stopover tayo. Kung kaya niyo pumikit, tikit din tayo. Sanay naman sa ako. May order kayo damit?
Opo. Bigay ka rin Wait lang. Masailan natin yung kasama natin. Ay, anong pangalan po? Jason po. Kay si Jason. Nice to meet you. Jason ka pa nga. Jay. Yung Jason. Okay, Jay. Hindi Jason, Jay lang. Jason pero Jay yung nasa... Jay. Jason din ako. Jason di ba sir? Jason. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Darlene? Yan, si Ma'am Darlene tsaka si Sir Jason. Bago rin natin sila makasama. So, kamusta naman po? May tulog? 1 hour, gano'n. Pare-pare tayo walang tulog. Ayan, so, good luck sa akin sa biyahe. First time first May time. vest din kayo tsaka merch na in-order sa akin. Vest pa lang po. Okay, sige. Vest. So, bibigyan kayo ng vest. So, kung gusto nyo na i-collect nyo na sa akin. Okay, sige, wait lang. So, abot ko lang yung mga merch nila. Tsaka vest. So, sila, sir, ang kumuha ng version 1. Sama kayo sa video, sir. Ito lang. Ayan po. Thank you kay sir. Thank you kay sir sa pag-order ng merch natin. Thank you po. Sila, anong size? XL tayo? XL parehas? Ayan. Then, sama ka lang kayo, sir. Ayan. Si sir umorder din ng merch natin. So, thank you so much. Ano magustuhan ninyo? May extra ka sir natin. Ayun nga, gawad mo. Hindi kasi Susunod na. Magkapano yung kuya ko eh. Sige. Pagkano yung paano ko yun? Tapos dalawang best yun. Si Neil umorder din ng isang merch natin na The One Person. Mamaya niya na raw kukunin kasi wala siyang space sa bag. Ay, Luli. Kakanarin ko lang. Okay lang. May order ka bang Wala na ba? vest? Best Or lang. merch? Best lang. Buti nakaabot ka, Louie. Diyan lang naman ako. Diyan ka lang. Okay. Si Sir Louie. Nice to meet you, Sir Louie. Say hi ka naman sa camera natin. May tulog ka ba? Meron. Baka gising ko Sana all. Mga walang tulog yung mga kasama natin. Sama ako ron. So nakakatuwa. Na-meet kayo ba natin subscribers? Karamihan yung mga nakasama natin regularly. Tapos marami na tayo nakasamang bago. So sobrang thank you sa kanila. Mga walang tulog pero sobrang effort para makasama kayo. Thank you so much. Hey guys, so nasa tapat natin si Ma'am Joy. At umorder ulit siya ng merch natin na The 1%. Ito, kukunin niya lang. Nasa husband niya yung isang merch. So ito, sa kanya. Thank you po, Ma'am Joy. Salamat po. Thank you po. So guys, ito nga, nag-coffee break muna kami saglit para medyo magising kami kasi karamihan talaga sa amin ay mga walang tulog. So guys, gusto ko lang pala i-share tong bago nating magnetic tripod from Shopee. And, gano'n ba siya kaiksi? Yan, ganito lang siya kaiksi. Yan. Ito yung gagamitin ko pang setup habang nagbe-briefing kami. So, may magnetic ring dito, i-connect mo na lang sa phone mo. Yay! Thank you! Sobrang thank you sa mga kasama natin. Grabe, walang tulog pero talagang naglaan sila ng oras para sa ride na to. Sobrang thank you guys. Love you all. It's hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. Ha? Tumigil kami! Nakita namin kayo eh! So guys, ang galing lang. Kasama na natin yung mga kasama natin sa ride. Kita-kita kami rito sa may petrol. Looks wild, but you know we're right at home. The louder the better, cause with us anything goes. Life of the party, we're the feature of the show. You already know. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up.
lahat ata ng Jollibee na napuntahan ko, ito yung pinaka-social. Tignan nyo naman. May wireless charging pa. Sana all. So guys, pakita ko lang pala yung mga motor na kasama natin sa biyahe. May ADV, may Sniper, ADV. Tignan mo, sobrang puti pa nung kanya sa akin, parang medyo nag-dark na. Tapos may Giorno, ayan, may NMAX, tapos nalaglag ako. Tapos ADV 160, PCX, Dominar 400, may naka-Aerox, tapos ADV ulit. Tapos ADV, ito ang ganda nung crash guard nyo. Grabe, formado. Tapos ito, naka-click, Aerox, NMAX, and Sniper. Yan yung mga kasama natin. Napatingin ka, makapagal. Akala ko kasama rin natin. Lumagpas na pala ako. So, hindi pa namin kasama nila sa dulo. Yan yung mga kasama natin. So guys, tapos na kami kumain sa Jollibee. And si Dexter, nasa tapat natin. And ito yung mga kasama natin. Salamat Jollibee. Yung iba bumili na ng pagkain. Ito yung mga kasama natin. So, hindi na sila kasi maliwanag. Let's go! So ayun guys, kaya actually hindi dapat dito kami sa Jollibee na to titigil. Parang 20 minutes away pa yung Jollibee na dapat na pagtitigilan namin. Pero ang nangyari kasi, ang dilim. Ang dilim nung paligid, tapos umuulan, malubak yung dinadaanan ko. So nakita ko tong Jollibee, malaki yung parking space, tapos wala ganun tao. So ginrab ko na yung chance na dito na kami tumigil para after namin kumain, medyo maliwanag na katulad ngayon, di ba? May nakikita na kami. Ang hirap kalaban ng umuulan, tapos puro lubak. Tatawa ako pag may nag-iilaw sa akin, wala na ako makita. Kala ko kukunin na ako ni Lord. Kasi yung visor mo, puro tubig, tapos may ilaw. Alam niyo yung itsura nun, di ba? Tapos pag inangat mo naman yung visor mo, lahat ng ulan, tatalsik sa mukha, lahat ng tubig, tatalsik sa mukha mo. So sabi ko, napag-desisyonan ko na tumigil na kami. Pero grabe guys, hindi naanan namin. Sobrang ganda. Ini-imagine ko siya pag umaga. Kaya napag-desisyonan ko na pag pauwi tayo, gagawa tayo ng second content. From Unisan hanggang Manila. Tignan natin yung mga daanan sa Pililla, sa Cavinti. Ang ganda ng kalsada, ang ganda ng mga madadaanan nyo, mapuno, overlooking view. Share ko lang pala, so far yung gas consumption natin 42.1 km per liter. Nasa 139 tinakbo natin, at may siguro mga 80 or 90 km pa tayo na babaybayin. Guys, grabe yung overlooking view din dito. Nice. Tanggal kapote. Araw na eh. Buti yung araw na. At syempre, dahil binidyohan natin yung mga kasama natin, hinintay nila ako. Ayan sila. Salamat guys. Yung mga kasama natin. Haba rin namin no? Ang dami pa nag-cancel yan ha. Nice. Ang cute nila makita. Sobrang nag-enjoy talaga ako pag ganito karami rin yung mga nakakasama natin. So thank you guys for waiting and for your patience, kasi alam niyo naman nagvo-vlog tayo. Pero yun nga, kinukuli ko kasi talaga yung mga memories na to guys, seryoso. Share ko lang kasi pag nasa barko ko, sobrang lungkot. Hindi naman sobrang malungkot. To the point na syempre iba yung nasa Pilipinas ka. Iba yung ganito alam mo yung once na umupo ka sa upuan ng motor na parang freedom, andun talaga yung freedom na pag once na umupo ka, lahat ng lugar kaya mo libutin, pwede mong malibot. Na kung saan mo gusto pumunta, mapupuntahan mo. Doon na experience yung kaligayahan sa pagmumotor. Malalaman mo to pag once na nasubukan mo na yung pagmumotor.
kung alam ko lang na ganito kasaya, dati ko pa ginawa. Wala kasi akong idea, wala naman nagmumotor sa pamilya namin. Parang sa side namin, ako ata pinakaunang nagmotor. So, yun nga, ang laking eye-opening nung ganito na hindi naman ganun kagas magmotor. Though, wag mo lang tititigan talaga yung motor mo kasi laging may kulang. Mapapa-Shopee ka ng mapapa-Shopee. Ilan naman yung magiging gastos mo nasa iyo naman yun. Pero sa totoo kasi mura lang naman ang maintenance ng motor, mura ang gas, mura naman yung mga pyesa. Ibang usapan na syempre pag naka-big bike ka. At malilibot mo na yung mga lugar-lugar na hindi mo pa kalaing mapupuntahan. Katulad dito, dati hindi ko alam hindi pa ako nakakapunta ng Ilocos Norte. Napuntahan ko lang nung nagmotor na tayo. Nakapunta tayo ng Albay, sa Mayon. Dati nung nag-aaral ako, nakikita ko lang siya sa libro. Wala lang, sobrang grabe talaga experience ko sa pagmumotor, kaya sobrang thankful ako na na-invento tong motor na to. Kasi naman nag-invento nito, shoutout sa'yo. Pero yun nga, grabe, wala na. Kaya gusto ko talaga i-promote din sa mga taong nanonood na yun, subukan yung motor. Sobrang prone talaga sa accident. Siyempre nasa inyo pa rin naman ang pag-iingat. Hindi may iwasan na kahit sobrang ingat mo may makakadali sa'yo. Given na yun kaya lagi magdadasal, pero most of the time hawak niyo yung buhay niyo. Mas marami pa rin na aksidente sa motor dahil sa sariling kaagawan, hindi dahil sa aksidente na kaagawan ng ibang tao. Kaya 70% nasa atin pa rin hawak natin yung buhay natin dito. Ingat lang. So andito tayo sa may Pagbilao Bypass Road at ang ganda po ng kalsada dito. Ang ganda ng kalsada rito May overlooking view din siya. Tapos ito, tulay. Pero nakakatakot yung tulay na to pag lumagpas ka dyan, Shit! Sa bangin ka pupulutin. So ito sa ibabaw ng tulay natin, may nakalagay na Icurin Overpass. Ayun daw yung name niya. Icurin Overpass. Sarap! Basang-basa yung gloves ko kaya tama-tama para matuyo. Ito, may tulay din tayo dadaanan. Nice! Guys, itong pinupunta natin, parang ngayon ko palang ata napuntahan. So, which is nice. Thank you sa inyo, guys. Kayo bumoto sa lugar na to, kaya credits to you, guys. Grabe yung mga lubak dito. Yung lubak dito, hindi yung lubak na katulad na makikita nyo sa Metro Manila. Yung lubak dito, yung tipong pag dinaanan mo, pwede kang mamatay. Seryoso, nakakatakot. Ang lalalim. Tsaka parang kahit iangat mo yung puwet mo, pag dumaan ka sa lubak, no chance. Talagang pag dinaanan mo, good luck. Ito clean fuel, si Ma'am Dali magpapagas. So guys, ito na. Lapit na tayo. Pinapakaliwa na tayo, which means andun na tayo sa papuntang Bitukang Manok. Ayun may arko na nakalagay Bicol. Ayun na, kita tayo. Grabe rin nung dumaan ako dito before, madilim. Tapos umuulan. Buti ngayon at least medyo tuyo yung weather at medyo may liwanag. So para pag dinaanan natin siya, naalala ko tong side na part na to. Namiss ko yung magulang ko sila yung kasama ko dati dito Grabe yung kalsada rito. Kakanan tayo rito. Ayun na, dan. Iaangat na po ang aming camera. Grabe yung lubak dito, nakakatakot. Ayan namiss ko itong lugar na to. Grabe, nakabalik tayo rito. Parang gusto ko pa talaga umisa sa susunod papuntang Bicol. Pero grabe kasi talaga yung kalsada, nakakatakot. Kalsadang nakakamatay, hindi siya yung nakakasira lang ng motor. Tayo na nakakamatay Ang lalim, guys. Imagine nyo pag dumaan kayo doon, anong teknik anong teknik, kahit anong gawin yung teknik doon, hindi kayo makakalusot. Talagang masisiraan kayo ng motor. Ayan na siya. Nice. So, akit na tayo. Ingat lang kayo rito. Ito yung medyo sharp curve. So, pinapag-go pala kami. Bigayan pala to. Okay, gets ko na. So pagkadaan kayo rito, bigayan siya. Tignan nyo yung mga flag na inaano ng mga nagmamando. Green flag means go. Nice.
Diba? Quezon National Forest Park. Tigil tayo rito sa gilid para makapag-picture. So guys, tapos na kami dito sa may bitukang manok. Nasa baba kami. Bumalik lang kami sa pinagdaanan natin kanina. Pero di naman tayo ganun kalayo. Nag-reroute na onti lang para makadaan sa bitukang manok. Time check guys, it's 8:51. Sabi ko 9 o'clock andun na kami sa Unisan. Pero it's okay, normal lang. Kasi dala rin ng ulan eh. At may nakikita kong pulang traffic. Diyos ko po, sana ay hindi nga talaga ganun ka-traffic yan. Sa mapa lang. Kanina rin ganyan eh, may pula pero wala namang sasakyan. Sana. Kaliwa tayo rito eh. At sa part na to, nagtataka kami bakit sobrang traffic. Yung pala, yung sa gilid ng truck, tumaob yung mga karga niyang supply. At ito nga, yung iba tumutulong at yung iba naman kumukuha at sinasakay sa mga kanya-kanya nilang sasakyan. Yung isa pa nga naka-tricycle dyan, sobrang puno na ng soft drinks at tubig. Ito yung truck na nakatapon ng mga supply at sa bandang gitna sa kabilang side natapon yung mga kargamento niya. Laki ng truck. Wait lang, nakakatakot mag-overtake eh. Hindi ko makita yun nasa kabilang side. Guys, malapit na kami. 15 minutes. Mga 9.1 kilometer. Wait lang. Hindi ko masingitan yung truck. Ang laki. Hindi mo makikita yung nasa kabilang side eh. Teka lang. Kunting tiis pa. Ang ganda rin dito sa Unisan, parang alam niyo, yung kalsada niya tsaka yung vibe niya habang nagmumotor ka rito, parang nakaka-relax. Ang dami lang din ganitong truck na nasa tapat natin, tapos sirang kalsada, may part na may ginagawa rin, tapos di mo maiwasan mag-overtake katulad ito. Kasi kung hindi, siyam-siyam ka pa maghihintay doon. Ano, Monte Carlo Way, Beach Resort and Farm. Pangalan pa lang, mukhang mamahalin na. Doon lang tayo sa abot kayang budget na resort na pwede pagstayan. Ganda ng kalsada rito. Ang gusto ko yung vibes dito sa Unisan tahimik, mapuno, namin mo na yung dagat. Okay naman yung kalsada, may sira-sira pero expected na kasi kaya hindi na ako gano'n na-disappoint. Pero grabe talaga yung mga daan din kanina. Yung tawag ito, yung mga lubak, sobrang lalim guys. Alam niyo yung Reagan ni Eugene, parang ligaw na Reagan na tumama sa semento tapos lumubog. Sobrang lala, seryoso. I mean, once na dumaan ka doon, parang kahit anong gawin mo, tatanggapin mo na lang. Parang i-accept mo na lang kung paano ka tutumba. I-ready mo na yung sarili mo kung paano ka gugulong. Kasi talagang wala, paano mo may isi-save yun, sobrang lalim nun. Basag yung mags mo sa harap. Tapos kung mabilis ka pa, mas lalong delikado. Kaya ayun guys, talagang paalala lang, hindi siya biro. Hindi biro yung kalsada rito. Kung gusto nyo nung medyo ma-enjoy nyo yung kalsada at medyo may kabilisan takbo nyo, magpa-Ilocos Norte na lang kayo. Pero kung gusto nyo nang makarating ng Matnog, na makita yung Bulkang Mayon, yung Albay, makakain ng mga masarap na pagkain sa kabilang part ng Luzon, huwag kayong magpapatakbo ng mabilis. Ayun na, nakalagay na, bayan ng Agdangan, maligayang pagdating. So tayo sa may bayan nila. Malalaman mo pag nasa probinsya ka na pag mga hindi na naka-helmet yung tao. Tapos karamihan ng mga nagka-tricycle, babae. May kanton dito.
May goto, may kainan dito. Okay, target lock. Hindi, kasi tinitignan ko yung mga ano, yung mga pwedeng hintuan mamaya. Okay guys, may arko rito, Unisan, Quezon. Makakatigil ba tayo? Hindi ata. Picture tayo sa gilid. So guys, picture tayo dito. So guys, touchdown! Another lugar na na-discover na naman natin dito sa Unisan, Quezon. Kaya maraming salamat sa pagboto nyo sa subscribers ride na ginagawa natin. So thank you, nabisita natin tong Unisan, Quezon. And yung mga kasama natin, nagpipicture lang sila. Wala pa iba namin kasama. Nahati kami. Ano yun, no? May speaker? Guys, nakapag-picture lang kami sa arko ng Unisan, Quezon. At ito, na natin ang ating motor at tayo gogora na. So guys, itong sinearch ko sa Google Maps, pangalan ng beach niya, Malatandang Beach. So, to be honest hindi ko talaga alam kung may cottage doon or mapag-i-stayan, pero susubukan talaga namin. So, maganda, ayun, para ma-share din namin sa inyo. Tapos ito may Flying Bee. Ngayon, kung magpapagas pala kayo, meron namang mapagpapagasan dito. Actually, onti na lang yung mga kilalang gas station na madadaanan nyo. Parang yung pinaka-last na branded na napadaanan namin is Total. Pero medyo malayo na rin yan, mga ilang kilometers na rin yan eh. Kaya kung may chance din kayo magpagas, at alam nyo na mga ilan na yung litro ng gasolina ninyo, signal lang ako, kanan. Ayan, dito tayo kakanan. Ayan, kung, nakalagay Kalilayan Cove. Pero hindi kami rito eh. Sila yung mga kasama. Nakalagay Kalilayan Cove, pero I don't think na buong isla to ng Kalilayan Cove. Parang may tarpaulin lang siguro sila rito. Yan, ang ganda, ang puno oh. Nice. Pero kung Kalilayan Cove to, alis kami rito kasi mahal nga doon. Pero ang ganda. Yan yun naman. Tanong natin kung magkano. Mag-inquire tayo. Ito reception. Tanong tayo. How much? Mag-inquire ako kung magkano sa kanila. Di ko kasi alam yung ibang resort bukod dito. Siguro kung may iba pa, lalayo pa tayo dun. Oo nga, sa kabila nga, no, yung kanina may pakanan. Tanong ko lang kung magkano sa kanila. Ibibigay sa atin yung isang cottage, isa palang kubo, for 12,000 kasama ng entrance fee. Kung lahat tayo, tapos pag dinivide natin yon, kung 20, divide 12,000, lalabas 600 isang tao. So kung 20 tayo, 600 lumalabas eh. 600 oo, per head. Parang mahal. Oo nga eh. Kaya try natin doon sa iba. Ang sabi ko nga, kalahati sa atin, alis din naman kaagad. Sabi ko, tignan natin yung nalagpasan natin. Magkano siya? Kasi medyo namamahalan sa 12,000 kasi talagang more than half sa amin aalis din eh. Depende lang po yung sa usap. Kausapin niya, mabait naman po yung may ano doon. Sino ba yung may-ari doon? Kuya Michael po. Yung kanina? Yung nandun? Yung kausap ko? O iba? Yung sinasabi nyo ibang may-ari? Yung pupuntahan sa kabila? Sige. Kayo dumaan. Doon ko na lang po kayo abangan sa likod. Sige. Lalakarin ko na lang, no? Sakyan nyo na lang po sir. Motor, sige. Diyan ako sa may... Saan ako tatawid? Sa may labas? Yan po sir. Yung sinasukan nyo po. Diba? Yung kanina, yung may ano? Sige, sige. Doon na lang po kayo abangan sir.
Okay, thank you. Sige po. Kausapin ko. So yun nga guys, sabi ni ate, kausapin ko daw yung isa, baka mapakiusapan na mura lang. Kasi actually guys, para sa akin, 600 is not bad. Para dito overnight, tapos overnight na siya. And most of us are aalis naman. Pero yun nga lang, maganda kasi masulit mo. Dito ko pinapadaan. So yan, kausapin natin sila. Shit, mag-adventure pa yung motor ko. Dumaan pa tayo sa putik. Si ate dito ako pinadaan eh. Sana makausap. Pero magandang resort to ah. Sige po. Ano po? Meron po kayong napag-i-stayan? Hanggang kailan po? Bukas lang din. Actually, kami nasa 20 kami, pero kasi more than half sa amin, mga 11 o 12, aalis din. Mamaya rin aalis, mga alas 2. Pero iba, magpapaiwan. Meron po. Magkano po sa inyo? 8,000. 8,000, lahat na yon. Ito po sa So, tingnan natin. pasok naman sir yung motor, may mapagpaparadahan na kami sa Saan namin dadaan yung motor? Sa likod? Dito na lang sila pa. Ay, doon sa una. Okay lang, i-vlog ko rin kayo. Para pag mga gusto pumunta. Meron naman po pasukan din ng motor parking yung Sige. Nice. So guys, pakita ko lang yung video. Ay, yung kwarto. Nice, malaki na. Ito na yan? Oo, at saka sa taas. May taas pa, okay. So ito yung up and down. Tapos may taas pa. Ito yung taas. Ito walang aircon. Okay. Sige po. CR sa baba, okay. Sagad na po yung 8,000. Sige po. Labas lang po. Kung anong oras check-in mo, ganun din ang out. Okay, anong oras check-in yun din yung check-out. Sige po. Puntahan ko lang po sila. Papuntahin ko na rin sila rito. Pagka, anoan mo na lang din, abangan mo dito sa baba. Sige po, turo nyo na lang po sa akin. So I think for 8,000, okay naman. Ewan ko kung saan maglalatag ng tent yung mga kasama. Pero guys, maganda rin dito sa Kalilayan ko ba. Yun nga lang, alam niyo naman, medyo pricey. Kung naghahanap kasi kayo ng mura, hindi para sa inyo to. Pero it's good para sa akin. Gusto ko yung vibes niya. Ayan yung mga kasama natin. 8,000! 8,000! 2 kwarto, yung baba, may aircon. May CR din. Ilan ba tayo? 20? Sakto 20? Okay na yun. Mura na yun. Tara. Humingi pa akong tawad kaso lasa talaga daan tayo rito. Sa likod lang. Medyo lang maputek. Overnight siya. Kung anong oras nag-check-in, yun din yung check-out. Tapos, pwede rin kami mag-pitch ng tent. Oo, pwede mag-pitch ng tent. Pwede rin gamitin yung kwarto. Kasi may aircon yung baba. Taas. May mga CR sila na May CR sila Pero di ko na sinilip yung CR. Check muna natin ito, tapos mamaya na tayo lumabas sa pagkain siguro. 3 minutes lang daw yung palengke. Wait lang.
fair ba yun para doon sa mga kagaya mong hindi mag-stay at matusan? Oo naman. Oo naman. Ganun talaga presyohan din kasi. Okay naman yon. Pero ano na kami, yung iba, daling ko na ron para kasi makapagpahinga rin yung iba. Mm-mm. 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 Mga isang oras lang naman siguro mawawala sa pag-check-in nyo eh. Para madala ko na rin yung iba na gusto na maligo kasi limited din yung time eh. Mm-mm. Okay sa inyo? Teka lang, di-divide ko para malaman natin kung magkano. Pa tayo? 20? Boss, paano daw yung mga update? Ha? Paano daw yung mga update? Paano daw yung mga update? Yung iba update. Half price? Oo, ganun siguro. Hin- Yun, kawawa din sila. 20 divide. Teka lang. Yari, ano? Oo, ay, oo nga, no. 400 lumalabas per tao. Ibig sabihin kung mag-half price sila. Pare-parehas talaga. Ano ka tingin nyo? Kasi pag nag-price sila, lalaki naman yung Oo. sa ano. Pero okay sa inyo yun? Sa akin din, okay lang din. Kawawa rin yung ano sir, hindi naman sulit. Hindi kasi yun din talaga yung ano eh. Ako rin naman di ako magstay pero kumbaga kasi pwede naman sila talaga magstay. Kumbaga yun nga lang. Hanggang anong oras daw po yun? Check out? Kung ano sa'yo mag-check-in, yun din yung check-out. 24 hours? Hmm. Hindi naman sama. Pwede na. Overnight na yan. Yung mga yung mga mag-check-in na lang, paglutuan na lang nila yun. Oo. Joke lang. Wait lang. Bale 400 per tao. Okay sa inyo? 400 per tao. 400 per tao, okay lang? Tara. Para makaligo na iba. Ikot sa likod. Okay na si sir. Oo, okay naman sa akin yun. Kahit uwi ka kagad. Oo, okay lang yun. Sa group naman tayo eh. Parang share na natin yun sa tropa, ganun. Tama ka nga. Low tide doon dahil dito taas eh. Ay, ganun siya. Ayun, hindi ka mataas ng tubig. Oo. Sa tuhod na agad. Buti, Sabi dito na pupunta. nasa kabila yung low tide. Nandito yung tide. Yes pala. Low tide kasi ngayon dito sa may Unisan. Pero dito sa part na to, high tide. Ayun na. Magugulat ng mga kasama natin sa dadaanan namin. Kasi maski ako nagugulat ako eh. Pero i-guide na natin sila kung saan dadaan. Ako na yung maglilid para kung ano yung iwasan nila. Kasi pag may gantong lawa sa gitna. So guys, ito yung Kalilayan Cove. Pagpasok nyo ng Kalilayan Cove, dito kayo sa may kaliwa. So ayun yung palatandaan. Dito yung pag wala ang budget. Yan, so dito kayo sa may gate. Nakarating din kami guys. May mga cave dyan. Dito pwede kong pag-picturean po siya. Pwede namin lakarin to papunta doon. Sir, ingat lang po kayo, madulas. Madulas. Pero anong normally ginagawa para makapunta dun sa mga Bangka po, naliligo po muna sila, nag-snorkeling sa snorkeling sa gitna? Itong bangka na yan? Apo. Magkano yung ganyan? 150 sir ang isa. 150 per tao. Paano kung mag-isa lang ako? Pwede mag-isa lang ako sa bangka? 1K po ang isang ano ng bangka. Kayo lang po talaga. May gift po isang oras. Okay. 1K. Opo. Pag marami, 150 sir ang isa. 150 isa. Okay. Pag mga lima sir kasi. Pag kailangan may limit talaga kung sa dami ng tao. Sir, Minimum 5, ganon. 1K po. Pag isa po sa ako ay 150. May gift naman po yung sir isang oras. Kasama po ang Goggles White Cabin po. Ano pong, ma'am, kabisado niyo yung number nyo? Ilagay natin. Ano po number ninyo? 0906
0907 0907 47 47 37 37 079. 079. So, kontakin nyo yung number na yun if mag-inquire kayo dito. And then, ano po name nung pwedeng i-search dito? Ano po, Undasan po. Undas Sand. Undasan. May Facebook ko yun? Meron po. Undas Sand. So, hanapin ko na lang, ilagay ko na lang yung link sa baba. Tapos, ito yung pag-i-stayan namin. Ayan, so, sige po. Mag-go-collect lang po ako. Then, ibigay ko na rin yung payment. Sige po, mangongolekta muna ako. Wait lang. Guys, sorry, mangongolekta lang. Tig po 400. Ano, may lutuan pa sila, ma'am. Tapos, di ata nagana yun. Ay, nagana yung lutuan. Ma'am, kasama yung lutuan? Oh, may lutuan pa pala dito. Panalo. May CCTV pa, oh. Ito yung kwarto, guys. Pakita ko lang ulit. Ay, may aircon. Buksan ko na aircon. Wala pa nagbukas. Hi. Yan, so okay naman. Tignan nyo makakapagpahinga. Kahit nga dito lang ako, walang kukutsyon. Pipikit ako mamaya. Yung mga kasama natin. Gumagana tong ref, ma'am. Ayan, so may ref din pala sila. Di ba not bad if mag-overnight kayo dito? Ayaw, ano. Para po, Ilan kayo mag-overnight dito? Sino ba yung mga mag-overnight? may mag-overnight. Sino ba yung mga mag-overnight? Sino daw mag-overnight? Undecided. Ayun, decided. Sino Ma'am Joy? Dalawa. Apat. Sinil, Iwan. 8. Sakdalan. Sama na ako sa 2, 4. Mas marami atang may iwan, no? 8. Oh, marami. 9. Oo, 9. 9. Hindi pwede. May report pa. 9. So, ito yung mga naiwan. So, yung mga kasama namin, pumunta sa palengke para sila na yung bibili ng ulam, pampulutan daw nila mamaya, dinner, tapos binila na rin din nila kami ng ulam, tsaka kanin. So, babayaran na lang din namin. So, tubig, may nakuhanan si Neil dito, 50 pesos. Yung may-ari din nung pinagstayan namin. Tapos, 30 pesos sa ice, no? 10 isa. 10 isa. So, 10 pesos isa sa ice. And uwi ako mamaya alauna, 11 o'clock na. Tapos, ayun, maliligo na, then magpapahinga saglit dito. Kaya, maliligo na ako para Ganda ng beach, pahinga kagad. Pero okay din yung dagat niya, kalmado, no? Tsaka hindi ganun, no? Ito, mababa din na pala. So yun, sila mag-i-stay. Marami rito yung mag-i-stay. And then, ito may piso wifi dito. Ang panalo rito yung may lutuan no? Tapos may lalagyanan pa. Laking bagay na, mapagsahin ka lang ng kanin Ulam. Tig-isa nga lang, kanin pang ulam. Pwede na. Sana may mga plato pinidor na rin, ano? Parang trash. O nga yun pala, no? Dapat bumili rin sila ng paper plates para... May matawagan. May message, wala signal. Wala signal dito. Wala pala signal dito, guys. Smart globe wala. So may piso wifi ito pag-asa nyo. May smart yata? Meron ba? Pero hindi naglo-load. Hindi na. Wala din. Signal lang. 3 bar. Ligo na, Jess! 4G sa akin. So guys, ito pala yung ihawan. May ihawan din sila dito. And pakita natin yung CR. Di ko pa napapakita sa yung CR. Mukhang maliit lang yung CR. Hindi, mukhang maayos naman. Mukhang malaki naman. Pwede na. Makakaligo, makapagbawas ka na dito. So okay naman. Siguro kung unti lang kayong tao, tawaran nyo na lang. Tapos sabihin nyo yung babang kwarto na lang gagamitin nyo para may pag kunyari 3 or 4 lang kayo ganun. I-message nyo na lang yung number na nilagay ko sa baba. Try nyo makipag-bargain kung unti lang kayo. Kasi sa amin, 420 nakatao, sulit na to Kaso hindi lang sulit sa iba kasi nga uwian tulad ko. Pero not bad na rin yung 400 para sa akin. So ito, nakabili na nakabalik na yung mga bumili. And nakabili na sila ng pampulutan nila mamayang gabi. Isda tsaka, baboy ba to? Baboy, no? Nice. So yan. Ayan yung mga luluto nila mamaya. So ito yung lutuan na kasama na rito. May saksakan din pala doon. Yung iba nagtatanggal pa ng gamit. Tutulog siya sa dalawa. So guys, ayan na, kain na. Ayan. So nagtulong-tulong sila sa pagbili sa labas. Bumili ng soft drinks, paper plates, food na luto na. Tapos bumili rin sila nung hindi pa luto.
dito na kayo ni ma'am. So hi guys, alam mo ang kasabihan na all good things must come to an end. At dito ko na po tatapusin ang ating video. At ito yung mga motor na mga kasamahan natin. Ayan si Blanca. Nakapasyal din ng Unisan, Quezon. Unang-una, maraming salamat sa mga kasama natin. Nagpaalam na ako sa kanila doon. Nag-enjoy pa sila. Karamihan pala sa amin, bukas pa uwi. So, ako, tapos may 4 pa ata na ngayon din babalik. So sila kasi mga hapon pa, pero kasi ako medyo kailangan ko umuwi na maaga dahil may importante akong gagawin bukas ng umaga. Sabi ko babawi na lang ako next day. Babawi na lang ako next time. So eto, uwi na tayo. So gagawa ko ng another content kasi pupuntahan natin siguro, daan tayo ng Caliraya Skypad tapos Pililya. Sana mabutan natin yung magandang view para magawa natin siya ng magandang content. And yun, mag-gear up na ako at mag-base na ako. At ayun, sobrang nag-enjoy ako. Sobrang nakakalungkot lang kasi ang saya ng mga kasama natin doon. Talagang wala lang. Gusto ko pa talaga magstay kaso kailangan ko na talaga umalis. So, doon ulit ang daan natin. So, let's go. Kasama ang ating motor. Kasama ang ating motor na si Blanca. So, see you guys on the next content. Bye-bye.